Virgo, September 22 to 30. Yeah. Shout out po ako sa mga OFW. Welcome po sa Knock Knock Virgo. Scorp's Work Tarot. So another week na naman po. So sana nasa mabuti tayong kalagayan, everybody. So it's time to celebrate and be happy sa victory natin. Maski na po maliit na victory yan, victory pa rin po. No, you know, something to be proud and be thankful. Yun ang palagi kong sinasabi. Maski na sa sarili ko. Mahirap. Hindi na lang puro tayo sugod dito na nagmamadali. Kailangan nating kumita. Totoo po yun. So, relax lang po tayo. Magkapi-kapi tayo, Virgo. So, September 22 to 30. Tignan natin ng energy ni Virgo. So, sana okay ang mga family natin na nasa Pilipinas despite yung mga political drama at nangyayaring kalokohan at nakawan. Parang nagre-regod doon parang marami nagsisinungaling doon sa mga sinasabi nila. Di po ba? Kasi alam nila na walang ebidensya o Sino ba naman ang tatanggap na ng maraming pera na, ay, kinuha ko yan, di ba? Mag-uutos siya ng mga katulong. So, si Virgo talagang magdidesisyon na naman. Parang sinasabi niya na, ito ang gagawin ko. Alam ko ang patutunguhan ko. I rise above sa emotional na nararamdaman ko kasi kailangan kong magdesisyon ng maliwanag. Kailangan kong magbigay ng advice ng unbiased. Yeah? Yun ang ano mo. Kasi nga, okay, you want to make sure na yung mga taong maapektuhan, maging fair ka at you wanna make sure na yung foundation of solid, hindi maapektuhan. Alam bang magandang example nito? So sa mga desisyon natin, maraming maapektuhan na pwedeng makasakit o makasakit at makagulo. Okay? So merong sa paligid mo or ikaw ito, Virgo, na you are acting both as a father and a mother at the same time. Alam mo, minsan yung magulang natin nagdedesisyon yan dahil sa kailangan or walang pera. Kailangan magdesisyon, bibili ka ba ng bag na bago o yun na lang pinaglumaan. You know, that's that dynamic of decision making. Ayan, nakatingin siya. Ito yung tipong, okay, magdedesisyon tayo pero para sa ikabubuti ng lahat. Yes? Okay? Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Hindi pinag-uusapan yung emosyon, kundi magdedesisyon ka based doon sa what is fair, mayroong magandang long-term na effect. Okay? Bibili tayo ng bahay, has a long-term effect. Lilipat tayo ng bahay, has a long-term effect. Yan. So, may foundation yung pagdedesisyon niya. Hindi lang basta nagdesisyon na gusto ko yung gawin. Okay? Kasi nga, okay, mayroong okay, there's something happened kaya ka nagdesisyon na you want to make a decision to make sure na makuha mo pa rin yung emotional balance. Okay. Decision, walang emosyon, pero at the same time it will give you that balance para matapos mo na kung ano man yung dapat tapusin kasi nga it's just too much. Yeah? Meron bang ganyan? Negosyo yan, ito yung tipo na magdeterminate ako ng empleyado pero walang personalan kasi malulugi lalo yung kumpanya or, those kind of things. Hindi para makasakit or what. Nahihirapan si Virgo, nahirapan ka rin mag-decide. It's not that easy. Pero ngayon gusto mo na mag-decision kasi it's about time.
Okay? Pero you make sure na yung maapektuhan sa decision mo ay hindi magkakaroon ng negative effect. It's for your long term ano din, solid foundation. Yung pundasyon na ginagawa mo, okay, for yourself or your family or your career. Yeah. Meron mang ganyan, Virgo. Let's say kung ano ito, tungkol ba ito sa relationship? Ano ba yung pagdedesisyon mo? Tungkol sa negosyo? Tungkol sa pera? Ang iniisip mo dito, yung effect noong magiging decision mo meron kang tinapos, nasaktan ka, okay? Napagod ka or whatsoever, pero concerned ka pa rin sa nakapaligid sa'yo, mga kaibigan mo, family mo, or anything close to your heart. Gusto mo pa rin na yung decision na yun, hindi masisira yung dynamics ng friendship nyo. Something like that. Meron bang ganyan? Virgo? Tignan natin yung storyline. Ano yung decision na gagawin ni Virgo na yan? Ano yung decision mo na parang concerned ka na maggulo yung dynamics. Kumbaga sa trabaho, sige, terminate natin siya. Ngayon, close siya dun sa ibang mga empleyado. Ngayon, pag terminate mo siya, malaki yung impact noon in terms of yung sa negosyo kasi close doon Ngayon, nahihirapan ka ngayon gawin yung trabaho kasi yung ka-close mo na yun tumutulong sa'yo para mangutang sa bangko. Ganon tipo. Merong attachment. Yun yun. May attachment yung decision na yun. Ngayon, gusto mo, Virgo, ayaw mong tinitimpla mo na sana kung ano man yung decision mo na yan, hindi ganun kagrabe. Definitely, alam mo, merong impact. Okay? To make sure na yung pamilya mo or yung hinahanap mong kasayahan, pag tinapos mo na yun, mas lalong magiging fulfilling in terms of your happiness. Okay? Ayaw mo rin ng gulo. Kumbaga sa maghihiwalay ang mag-asawa, pero magkaibigan pa rin tayo for the sake to keep that happiness in the family. Yeah? Ganun kasimple ito. Oops. Tingnan natin one more card. Okay. Nawala yung passion mo. Tinabangan ka. Nawala yung motivation. Nawala yung maternal instinct mo na tinatawag o paternal instinct. Okay, mukhang may effect dito yung family mo. Meron ba ganun, Virgo? Knock. Tignan natin kung anong decisionan mo, Virgo. Bakit ka parang nag-hesitate na mag-decision? Dahil sa nakaraan. Meron ka bang itinatago sa nakaraan? Meron ka bang iniingatan sa nakaraan? Kasi nga, meron kang dapat baguhin. Meron kang binago na hindi alam, o meron binago yung iba na hindi nalaman mo lang lately. Alam mo yung ganoon, yung mga skeleton in the closet. Kasi nga, gusto mo lang balansehin. Gusto mo lang balansehin, makita mo yung karapat-dapat na para sa iyo. Okay? Kung naghahanap ka ng suporta o respeto, wala yun. Yeah? Pero ganun, Virgo, tingnan natin kung ano itong desisyonan niya.
Okay, itong ganitong kung sa office setting ito para sa mga fellow OFW, ang nakikita ko rito is yung somebody's deciding, let's say sa ano na lang, sa career na lang 'to, okay, na ayaw ayaw pa rin noong let's say yung amo mo hindi makapagdesisyon or kung binigyan ka ng promotion, alam mo na mas marami kang hindi masaya. Hindi ka magiging masaya totally. Okay? Merong impact yung such decisions na yun para sa'yo. Mas iniingatan mo yung dynamics ng friendship mo. Ito, dumating siya, yung news na ito. Ito yung clarity na gusto mong hinihintay. Ito yung pag-ibig na na hinihintay mo. Kasi nga, meron ka bang minahal doon? Kumbaga sa opisina na in love, meron kang parang nakarelasyon yata ito. Nakaibigan. Na naging masyadong conflicting yung scenario sa office dynamics. Office dynamics, meron kang somebody nakilala. Okay? Ngayon, hindi ka makapag-desisyon kasi parang it's either conflict of interest or something. Okay? Na makakaapekto sa negosyo or something. Ngayon, hindi mo siya pwedeng it's either gusto mo yata tapusin or what. Pero, you're getting something from him or her na makakatulong sa it's either for your career. Yeah? Meron bang ganyan? Parang ito, self-serving interest. Okay? It can work both ways. Kasi, meron kang gustong desisyonin, ayaw mong, dahil sa gusto mo nang tapusin. Ngayon, hindi ka makapag-desisyon because it's gonna affect the dynamics of anything sa paligid mo, sa relationship mo or whatsoever. Kung sa office setting, ito yung tipong merong kang minahal or ka-relationship in another company. Ngayon, nakakatulong naman yun because meron siyang sabihin na lang natin supplier or whatsoever, nakakatulong sa kumpanya, mura yung paninda or whatsoever. Ngayon, you're using that relationship to benefit something to the company. Okay? Ngayon, gusto mo na i-cut yun somehow because, pero ayaw mo pa rin kasi nga, not because na ayaw mo, once you make that decision, may impact yun overall dun sa dynamics nung it's either family or sa kumpanya. Yeah? Meron bang ganyan, Virgo? Okay? And but once you cut the ties. Balik po tayo, naputol yung video. Pasensya Virgo, gumaganda pa naman yung nasa na ba tayo? Nawala ako about this relationship na offer actually. I think this is a conflict of ayoko sabihin it's a conflict of interest, okay? Because sometimes very sticky. Okay. If it's, let's say, a family member close to you, to your friends. Alam mo yung mga ganun tipo? So, example ko na lang, a while ago is the office setting. Meron kang nakukuhang benepisyo doon, whatsoever. Okay? And it can be sometimes sticky, lalo na kapag merong strings attached. You know that kind of thing? Yeah. So, ito yung tipong, ito na naman, bias na naman ako sa DPWH at sa mga kontratista.
So, sometimes yung emotional ano natin, attachment, sometimes can be blinding. Okay? So, yun ang nakikita ko rito. You are happy, definitely. Pero, that happiness, sometimes, it costs something. Okay? Kumbaga sana walang libreng lunch. Yeah. Meron bang ganun, Virgo? Yeah, ituloy lang natin itong ano na ito. I- it's somehow very very challenging yung ano niya, yung dynamics kasi marami akong nakitang affecting na na angle. Okay? But that's the most clear angle na nakikita ko. Merong pang issue dito about you lost that motivation. I do not know what happened, or yung decision na you want to do is either to cut someone. So it's either yung tipong siguro just to keep this relationship going, I can keep this relationship going. Yun ang nasa isip mo rin. Aalis na lang ako dito sa ano na ito, sa dynamics na ito. Okay? Maaring baka machismis pa ako or whatsoever. That's the choice. That's the decision that you want to make. Okay? So, meron bang ganun, Virgo? So, medyo pinahirapan mo ako dito sa yung storyline kasi it's okay. So, yun ang okay. You want something na somebody na talagang yung what your heart desire. That's what you're looking for. Kumbaga sana willing kang iwanan yung friendship. Yeah. Itong ganito yung classic case of hindi mo pwedeng, you cannot have everything. Okay? Tipong, okay, sa relationship, ito yung if you are married to somebody na stable, this is another storyline that I can see here. Somebody is stable, or ikaw tong stable, with close kayo sa isa't isa, with friends and everything, and then something happened. Okay? Tinabangan ka, that relationship, yung boyfriend mo now, who is stable, financially stable, or ikaw yung financially stable, you found somebody na nakapagbigay sa'yo ng ibang level of happiness, and that's what you are looking for. Yung isa na wala, tinabangan ka doon. And yung effect noon for that decision definitely is something na hindi easy, kasi maaring pinakilala ka na sa nanay at tata, yung ganun tipo, malalim na, kumbaga sa baka nagpaplano pa kayong magpakasal nito or whatsoever na pero gusto mong sundin yung gusto mong sundin mo yung puso mo. Ito yung offer yung offer yun yung hinahanap mo. Maaring wala tong pera or pero it makes you happy in a different level. Ayan, no? Bigla na lang siyang dumating na all of a sudden you just realize na mas masaya ka pala dito, hindi doon sa isang meron pa kanyang Virgo. So, napabuntong hininga lang po ako. So, kulang pa ako ng okay, tignan ko dito sa isang card. Pero yun ang nakita kong storyline, Virgo. Sa decision na hinahanap mo na yan. Ayaw mo gusto mo clear, rise above na emotion. Gusto mo maging realistic din, pero ayaw mong makasakit. Kasi alam mo, meron kang tatapusin na it's not gonna be, ayan ka ulit. You're always on that stage of mental
uh, stress, nag-i-strategize ka actually eh. Again, kung sa negosyo, nag-i-strategize ka kung paano ka ulit kikita ng malaki, di ba? Ganon din yung sa relationship eh. Kung paano saan mo dadali yung next step ng relationship mo. O sa next stage o yung career mo or is next stage of your business. Correct? Nag-i-strategize ka and that's causing you. Ngayon, pag nag-i-strategize ka, definitely, meron kang puputulin or yung something na hindi yun makakatulong sa'yo, hindi makakapagpasaya sa'yo. Correct? Pero ganyan, Virgo, ako lang ako ng, tingnan natin kung merong advice or something ang universe or tarot card. Tingnan natin. Okay. Ito na naman siya, oh. Ito na naman yung star mo, oh. Ayan siya, oh. So, something close to your heart na ina-alchemy mo na yung decision mo sana itong niluluto. Pag nagde-decision tayo, meron tayong niluluto eh. That's the reality of it. Na will bring you to that solid and happy foundation. Everybody like that happiness. To be fair. Yun nga, gusto mo rin maging fair. Okay, so bumalik ulit tayo dun sa fairness. Tama yung original na nakita ko. Kasi nga ayaw mo makasakit. So, kapag fair ka, yung foundation, you're happy na wala ka bang guilty feeling. Yeah. Oh, very interesting ito, Virgo, Kung ano man yun, itong dinedesisyon mo na ito, you want to move to that direction na gusto mo fair. Kung sino may magde-decision, kung kasama, ikaw yung nasa other side of the decision, gusto mo rin na patas din, na hindi ka masasaktan. It works both ways, yeah? So, September 22 to 30, Virgo, tikwa tayo ng ng oracle card. Ayan. Naputol kanina, pasensya na po na nawala yung baterya. Pagdudugtungin ko yung video. September 22 to 30. It's not that easy. It's not that easy, Virgo. Kung meron kang kaibigang Capricorn, or if you're dealing with Capricorn, but I can see here, you're dealing with an Aries, a Taurus, Aries, Taurus, and ano pa ba yung isang sign? Capricorn. Okay, ito sabi ni Capricorn, put aside emotional concerns and focus on achieving or increasing your financial security. Tama po ba? Okay. Ito yung financial security, oh. Ikaw din ito eh. Energy mo ito eh. Yung decision na gagawin mo will make sure na you are focusing on financial security. Kaya lang meron kang masasaktan, ayaw mo nga lang. Yeah? Sabi ni Capricorn, kung kaibigan mo yung Capricorn, so Aquarius, sabi ni Aquarius, the time is ripe for celebrating life. Make the most of parties, gatherings, and other social opportunities. Yeah, okay. Alam mo kung bakit? Kasi you've been stressed out already. Okay? Thinking and thinking and thinking. Yung mental clarity mo, it's a huge impact. There's nothing to there's nothing wrong in celebrating. Correct? So, sabi ni Aquarius, mo siya, ipagdasal mo, maaring pag naglumabas ka, you find something to clear your head. Yeah? To clear your head and go to this direction na emotionally, emotionally balanced for you. Very interesting to. Very interesting ito, Virgo. Yeah. So shout out po kung merong nag-resonate. So, it worked both ways. So, yeah. See you again, Virgo, September 22 to 30. Have a good day. Bye-bye.